Halian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Magandang tanghali po sa ating mga ginigiliw na kasabay mananghalian. Ako po ang inyong ka-lunch date ngayong araw na to, si Karen Shi. Inaanyayahan po namin kayong saluhan kami sa isang oras ng masaya at nakakabusog na talakayan dito sa Kwentuhang Katoliko. Ano nga yung tagline natin? Sagrado, hindi sarado. Ang bagong programa ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. Dito pa rin po sa 91.9 Bright FM. Nagbabalik po para samahan tayo ngayong tanghalian ng ating mahal na si Sister Son. Okay. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ito po Sister Zon Kayanan, Archdiocesan Coordinator po ng Commission on Catechesis dito sa Pampangayan. Kung natatandaan po ninyo, last week nag-live po kami ni Father Pep, ang director naman po namin, no? So ngayon pong araw na to, pinabalik po niya ako dito. Kaya ito po, sana po hindi kayo magsasawa sa boses ko. Ay, hindi po Sister Son. At love namin kayo, syempre. Huwag po kayong mag-alala, mga ginigiliw naming tagapakinig. Babalik din po si Father Pep. Oo nga po, sabi niya, kaninang umaga lang po niya sinabi sa akin, kung hindi ka pupunta ng Angeles ngayon, sumali ka mamaya sa 12, sabi po niya kanina. So, pero siya din po, one time, babalik din po siya dito. Siyempre, yung mga ka-lunch date, dapat. Actually, marami po tayo na yung mga katikista po na iba't iba, sa iba't ibang lugar. Mga patikim pa lang po ang inyong mga naririnig. Pang ilang linggo na ba natin ngayon? Second week. Second week. Mga patikim pa lang po ang inyong mga naririnig. At marami po tayong aanyayahang mga bisita, mga pari, mga madre, ayan. Tapos mga estudyante din, mga katikista. Sa tingin ko, pwede din nating anyayahan ang ating mga obispo. Ayan, Mga tunghayan po ninyo, masusurprise na lang kayo baka mamaya ka-lunch date ninyo isang araw. Isa sa ating mga obispo. Arsobispo, dalawang obispo, isang Archbishop Emeritus. Pwede po yan. Aanyayahan natin sila. Kasama din po natin ngayong tanghalian si Bernadette na naririnig natin sa Barkadahan kay Kristo every now and then. Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat. Samahan niyo po kami sa isang oras na nakakatakam at nakakabusog na talakayan. Yes. Ready na ba tayo? Anyayahan muna natin ang ating mga listeners. So, kung meron po kayong maibabahagi o gustong ikwento sa atin, isama po ninyo o ilakip sa isang email. Pwede po ninyong ipadala sa kwentuhangkatoliko@gmail.com. I-spell out ko po KUWENTUHANG.KATOLIKO@gmail.com. That's kwentuhangkatoliko@gmail.com. Ang dami pong kwento na pwedeng ibahagi at pwede po nating basahin o isama sa ating mga sumusunod na talakayan. Pwede rin po ninyong ipadala sa ating Facebook page, Kwentuhang Katoliko. Dahil live po kami ngayon, pwede naman po kayong magpadala din ng mga text messages sa aming text line numbers. Sa Smart po, 0918-351-8282. 0918-351-8282. At para naman po sa Globe, 0917-363-3738. 0917-363-3738. So, ngayong araw, pwede po kayong sumali sa aming kwentuhan on the air sa pamamagitan ng inyong mga text. Yung mga nag-text po kahapon, salamat din. Napasaya po ninyo kami. Gayon din po, inaanyayahan din namin kayong makibahagi sa mga talakayan ukol sa mabuting balita. Tunghayan po natin ang Barkadahan kay Kristo tuwing alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Dito pa rin po sa 91.9 Bright FM. Ang anchors po niyan, sina Father Pep at si Sister Son.
kahapon, naging kwentuhan po namin ni Sister Shirley yung mga hindi bago sa atin, yung mga panunuligsa. Kasi, di ba, ngayon, yung kung magbabacktrack tayo ng konti, yung usapan natin mula nung Lunes, ang dami-dami na natin kasing mga tao ngayon, milyon-milyon na. So, iba-iba na yung relihiyon, iba-iba na yung mga sekta, at di maiiwasan na nagkakasama-sama ang mga yan, kunwari sa mga eskwelahan, sa trabaho. Sa community mismo. O yun, sa community mismo, kung tulad natin Sa parokya. dati, sa Santa Rita, mga Katoliko lahat. Tapos ngayon, iba-iba na rin yung mga sekta. Di ba, Sister Son? Kung minsan, kahit sa mga parokya, may empleyado na hindi Katoliko, kung minsan. Mga hardinero, may Tayo, mga... di ba? Oo. Sa SCM, meron tayong, kahit hindi siya Katoliko, sumasama pa din siya Oo. natin. Oo. Kahit na sa mga katikista po, no, kami, pag nagtuturo po kami sa mga schools, no, yung mga katikista, sinishare din po nila sa akin. Kung minsan, pag nagtuturo sila, dun sa likod, may INC, may mga born again. Kung minsan, nagiging issue pa nga yung, pinipilit ba sila? Hindi po, no? Libre silang makinig, pero kung Ayaw gusto na naman nila. nilang lumabas, pwede din. Kaya lang, yung mga teachers nila, babantayan sila. Hindi pa sila pwedeng lumabas sa school. Oo nga Habang naman. nagkakatikisim yung mga students, hindi sila pwedeng lumabas sa school. Kaya yung iba, makikinig na lang sila. Ay, may kwento ako ng ganyan. May nagkwento sa akin noon, isang katekista, hindi niya alam, isa sa mga estudyante niya, grade 4 yata, o something like that, anak ng pastor. Oh. Tapos yung bata, siya yung sumasagot. Nung una, okay pa. Kaya lang, habang siguro, after a few months, naku, iba na yung sinasagot ng bata. Syempre, kasi may pagkakaiba naman talaga tayo ng doktrina. Tapos, sabi nung teacher, medyo nahirapan daw siya kasi talagang pinipilit nung bata yung ganung sagot. So, parang tinake aside ni katekista yung bata. Doon niya nalaman na anak pala siya ng pastor. Pero after that, yung parang sinusubukan naman nilang magkaintindihan. Hindi ko alam. Hindi ko pa natutunghayan kung anong naging resulta noon. Last year yun eh. Siguro dapat tanungin ko kung sila ba ay may interreligious dialogue na ba? Maganda yan. Meron isang year tayo na year of interreligious dialogue. Oo nga po. Oo. Ano yan? Galing pa sa Roma. Tapos marami naman kasi tayong mga patakaran mula sa ating Santa Iglesia na kailangan nakikipag-dialogue tayo hindi lang sa mga kapwa natin Kristiyano. Actually, isa sa mga pinakamatandang dokumento natin galing pa sa Vatican II, yung Nostra Aetate. So, yun yung kung paano daw tayo dapat makitungo sa ating mga kapatid na mga Hudyo kasi yung tawag sa kanila, our elder brothers in the faith. So, kinikilala natin na mas nauna sila sa atin at hindi naman tayo humiwalay ng todo-todo. Kumbaga, sumunod tayo sa kanila. So, anyway, tulad nga ng na pag-usapan natin, kasi nagsasama-sama tayo ngayon, tulad nga ng nasabi natin, hindi maiiwasan yon na napag-uusapan yung pananampalataya. At una, siguro pag hindi pa masyadong magkakilala, polite pa pero umaabot sa puntong nagkakainitan kung minsan. Kasi nga, magkaiba yung doktrina. Pero yung kwento ni Sister Shirley kahapon, may iba na nanadya talaga. Narinig mo, Bernadette, yung kwento niya kahapon? Kasi si Sister Shirley daw, tinapatan talaga. Doon sa store niya? Opo. Nagtitinda daw siya. Talagang una nakikisaksak lang ng kuryente. Pero after that, talagang tinuligsa na yung tapatan. Nung nainis na daw siya, sabi niya, hindi ka na pwedeng maksaksak dito. Hindi pa masyadong grabe yun. Mas grabe yung na-experience namin sa religious store. Ay, sige, kwento po ninyo. May nagpunta doon, nakala namin bumibili. Inatake yung mga imahen natin, mga demonyo daw yan, o paano mong i-handle yung ganyan, di ba? Tapos, nung later on, yung
kasi nakipagkwentuhan ako sa kanya, parang ine-explain ko. Nung bandang huli, yung mainit na ang ulo niya, sabi ko parang may konti ito. So, pagka kasi ganyan, pag mainit ang ulo, hindi dapat patulan. Opo. Tama. So, you Opo. just keep silent na lang. Iwasan na After lang. a little explanations, and then nakita ko yung pagkakaiba ng ano niya, sabi ko, mas maganda yung just keep silent pag ganun ang tao. Tama, Opo. tama. Ganon din naman po yung bilin sa atin ng ating Santo Papa, di ba? Hindi dapat mainit yung ulo. Oo. Tsaka sabi niya, do not proselytize, you evangelize. Ano yung pinag-iba nun? Ay, malaki po yung pinag-iba nun. Tama po ba, Sister Son? Paano po? Yun nga yung pag-evangelize talagang hindi yung kaagad mong parang kino-convert mo na kaagad. Hindi, parang ipakilala mo muna ang Diyos. May nasabi nga si Bishop Ambo sa amin nung nasa CBCP kami, nung meeting ng mga directors ng Bible. Sabi niya, hindi naman pwedeng sabihin natin kagad sa tao na gusto nating i-convert hoy, basahin mo yung Bible. Hindi daw. Actually, ipakilala mo muna ang Diyos. Kapag ka na-encounter na niya ang Diyos, no, doon mo sasabihin ito, parang ihapag mo ang Bible as a banquet, no? Yes. Uy, ang ganda Pagkilala naman. mo muna, and then sabi niya, mauna mong i-form ang puso. Ang ganda ng imagery. Mm-mm. Yung banquet. Ayan, Oo. tama-tama. Pananghalian. Oo nga eh. Dapat may buffet. Yes. Para yung yung sasali sa iyo, maengganyo din. Kasi kung Oo. puro tuyo, ay hindi naman pwede. Anyway. Force lang siya. Oo, Nakainit, tama. i-consume. So, ganun nga yung nangyayari. Nagkakaroon ng mainitan na pag-uusap. Pero, kung minsan may feedback tayo, actually, may nagkwento din sa akin, kahapon, yung mga texters, hindi na daw nila kayang sagutin. Sabi nila, may nag-text sa atin sabi niya, may kaibigan daw siya na ibang religion. Nasasaktan daw yung nag-text kasi tinutuligsa talaga, sabi, yung term pa niya, inaatake yung aking Catholic faith. Sabi niya, umuoo lang po ako kung minsan kasi, kaya lang kung minsan hindi na daw niya alam kung paano sagutin kahit alam niya na hindi tama yung sinasabi nung kaibigan niya. Yung sabi ni Sister Shirley, pag birthday daw nung kaibigan niya, padalahan siya ng CFC. In-advertise po yung religious store. Bumili daw ng CFC. Pero, kidding aside, kung minsan kasi talaga tayong Katoliko, dahil yung mula sa pool, Katoliko na tayo. Tulad nga nung kwentuhan mula nung Lunes, di ba? Si Sister Tess pala, 8 years old pa lang, sinasama na yan sa simbahan ng mga nanay. Yung lumaki tayong Katoliko, kaya kung minsan taken for granted, or parang hindi natin, parang nagiging go with the flow na lang tayo. Natural na lang yung pagsisimba, pagro-rosaryo, o kung anumang mga ritual. Kung minsan, nakakalimutan natin kung ano yung pinagmulan ng mga yon. So, kung napipikon tayo, wag po tayong mapipikon. Tapos, pangalawa naman, kung hindi natin kayang sagutin pa, hindi naman po yun masama. Pero, may isasagot tayo dyan. Paano natin nalalamang may isasagot? Kasi hindi naman po bago yung mga panunuligsa na yan. Di ba, Sister Son? Yan, si Bernadette. Nag-research yan ng kung ano-ano. Kasi, di ba yung panunuligsa sa atin, hindi pa pinapanganak yung Santa Iglesia. Buhay pa si Kristo, may panunuligsa na. Tapos, nung after ng birthday, nung Pentecost, sa simula pa lang, yung mga Hudyo talagang pinag-isipan na tayo ng ano ba yung mga pinaggagawa ninyo kung kayo ang kaganapan ng Judaism, bakit ninyo binibreak yung mga batas? Tapos, pagkatapos ng Judaism, di ba, Sister Son, na-discuss na po ninyo ni Father Pep yun? At tamang-tama yung nasabi mong ang batas. Tamang-tama po, mamaya yung gospel natin, no? Sinabi ni Jesus na, although mamaya pa po namin i-explain yung gospel, yung dumating siya, hindi para i-abolish yung mga laws, yung mga batas. Kung hindi, talagang tuto pa rin. Abangan po yan mamaya sa Barkadahan kay Kristo. Nabanggit mo lang kasi nga yung kaya naalala ko. Opo, kasi nung pinakikinggan namin
yung discussion ninyo last week, di ba? Yung sinimulan sa apostolic period. Oo. Tapos pag-abot sa Roma, ano nga ba yung nangyari sa Roma, di ba? Sa Oo, yun. doon yun, medyo na-discuss na namin ni Sister Shirley kahapon. Hindi porket, di ba, maraming pasakit yung nangyari. Kasi kaiba nga naman. Yung favorite ko talaga yung expression ni Sister Shirley na kasi pag-abot sa Roma, mga royalty, yung mga inabutan nila doon, mga ministers, mga senators, sila din yung religious figures. Tapos yung mga mag-evangelize, sabi nga ni Sister Shirley, fishermen. Oo nga eh. Di ba? No? Di ba? Parang ganun siguro yung mga naging reaction. Sino ba kayong mga sino lang ba kayo? Bakit nyo kami kino-convert or ini-evangelize? Na nangyayari din ngayon yan kung Opo, minsan tama. sa panahon natin, di ba? Opo. Tama. So, nung nangyari nga yun, di ba, naging martir sina San Pablo at sina San Pedro. St. Peter and Paul. Opo. Mula sa Roma, ang ating pananampalataya naman, ay kahit ganun yung nangyari, naipalaganap naman nila sa maraming bahagi ng mundo. Tita, bakit po sila kailangan pumunta sa Roma? Kung dahil galing naman sila ng Opo, ng Jerusalem. Israel. Oo, tama yun. May nagtataka nga, bakit nasa Jerusalem? Bakit biglang nag-migrate sila sa Roma? Hindi naman sa ganun. Kasi nung panahong yun, di ba, ano ba yung sentro ng kapangyarihan? What was the center of power at that time? Di ba yung Roma? The Roman Empire. Yes, the Roman Empire. Di ba kaya lang naman sila inabutan ng Roman soldiers kasi sinakop ng Roma yung Palestine, yung Jerusalem at that time, di ba? Yung cross, hindi naman yan Jewish symbol eh. The cross was a Roman symbol. Sino ba yung nagpako sa cross? Hindi naman Hudyo eh. Yung mga Roman soldiers, di ba? So, kung Roma ang center of power sa panahong yon, kailangan pumunta ka doon kung may gusto kang baguhin. Tulad ngayon, kunwari, tayo nasa iba-ibang probinsya. Tayo maswerte, malapit tayo sa Manila. Pero kung kunwari, nasa Tawi-Tawi ka, nasa Batanes ka, may gusto kang baguhin sa mga batas, may gusto kang ipatupad na mas maayos na pamamahala, saan ka pupunta? Hindi ka pupunta sa isang baryo din sa tabi mo. Pupunta ka sa Manila, di ba? Maglalabi ka, yung e-engage mo or kakausapin mo ng maayos yung mga senadores, yung mga kongresista. So, ganun din yung nangyari sa ating mga apostoles. Di ba, Sister Son? Talagang pumunta sila doon with that in mind. Siguro, dalhin natin ngayon sa panahon natin. Di ba tayong mga Katoliko, lahat tayo siguro, pangarap natin pumunta ng Rome or Vatican, di ba? Ako, Opo. pangarap Yes. ko. Sino ba ang hindi, Ay, di ba? pag umabot kayo Actually, doon. Oo. Actually, alam mo, sinabi ko minsan, siguro, pag nakarating ako ng Vatican, pagkatapos noon, pwede na akong mamatay. Sabi ko, Parehas tayo, Sister Son. Huwag muna! Hindi ko sinabi yun kasi kundi patay na ako. tapos sabi nung yung alaga ko, yung pamangkin ko, sige tita, magpapakayaman ako and then dadalhin kita doon. Ay, wag kang magpakayaman, sabi ko. Ayoko, sabi ko, kasi baka mag-iiba ka, sabi ko. Hindi, tita. Ako gusto kong yumaman, kaya lang, not for na material things lahat, sabi niya. Gusto ko makatulong ako, sabi niya, kasi may pangarap sa buhay yun eh. Gusto ko makatulong ako, ang daming dapat tulungan, sabi niya. Hindi yung mayaman na ako Para lang sa ang may sarili, pera. Pero pag yumaman ako, dadalhin kita, isa sa pangarap ko, dadalhin kita sa Vatican, sabi niya. Okay, sabi ko. Ay, iba. Kaya Iba nabuhay talaga. pa kaya ako noon. Ay, sabi opo! ko. Malay nyo, Sister, so next week, bigla Next kayong week, agad-agad. bibigyan ng ticket. Hindi, nag-uumpisa pa lang siya sa trabaho niya. Kaya po Fresh yan. graduate siya last March. O di next year. O, 1 year pa lang siya sa trabaho niya. Ay, hindi. Ang mga 8 months pa lang. O. Ayun. Actually, sa mga kwentuhan natin yan, naalala ko, kung dati, may nabasa akong libro, sabi niya, kung dati, ang Roma, center of power, di ba yung, kasi nga nananakop eh. So, yung pinapadala niya sa iba-ibang bahagi ng mundo, mga, soldiers, consuls, pro-consuls, di ba? Yan sina Poncio Pilato. Oo. Yan. Pinapadala Mga sa, royal blood. pinapadala sa iba-ibang bahagi ng mundo para manakop. Nung nasakop ang Roma, sino ang sumakop sa Roma? Ang
ating pananampalataya sa Yes. pamamagitan ng ating mga apostoles. Oo. So, nasakop siya ng pagmamahal. It was conquered with love. Kung dati, it was the Dahas. conqueror. Yes, Oo, dahas. Oo, Power. Sobrang power. Kung dati, ang pananakop ay sa pamamagitan ng dahas, ang sumakop sa Roma ay ang pagmamahal. Yun ay ang Kristyanismo. At mula sa Roma, lumaganap ang ating pananampalataya. Oo. So from Rome, what happened was love spread. So through Christianity. So sa pamamagitan naman ng Roma din yun. So, yung tanong mo, Bernadette, bakit kailangan nilang pumunta ng Roma? Kasi to effect more changes. Parang mas laganap yung mangyayari. So, from there, edi maraming Roman period yan. Mga kalaban nila dyan, pagans, di ba? So, maraming na-convert. Pagkatapos nun, edi maraming panahon, yung mga Romans din, naging Kristiyano na. So, sa pamamagitan ng kanilang sistema. Yun nga kasi 'di ba may political system na maayos, lumaganap sa iba't ibang parte ng mundo. So natapos ang kumbaga yung crisis, the crisis of the Roman period, yung paganism, etc. Polytheistic, ang dami-dami nilang Diyos, 'di ba? So natapos yung period na yon, fall of the Roman Empire, rise of Christianity. So, natapos tayo. So, nalampasan natin yon. Grabe yon. Grabing pagsusubok siguro yon. Hindi lumaon after a few years. Maraming panahon naman. Naku, kakaibang dagok na naman yung umabot sa atin. Ano kaya yung dagok na yon? Sa tingin po ba natin ngayon, di ba, yung sa panahon natin ngayon, sa tingin ninyo yung nangyayari sa atin ngayon, 'di ba, nababalitaan natin sa gitnang silangan, may mga pinapatay ng dahil Kristiyano sila. Sa tingin po ba ninyo bago 'yan? Hindi, nangyayari na, no? Nasabi ko rin kaya mo, Pepa, pagka binabanggit niya yung Syria, yan, no? Parang noong unang panahon, sabi ko, Tama. kaya parang nakakapangilabot din na nangyari how many years ago, pero parang bumabalik. Opo. Actually, kung babalikan natin yung church history, ayun nga, tulad ng nasabi kanina, ang Kristyanismo galing sa Judaism, di ba? Sa mga Hudyo. Matapos ang ilang siglo, may bagong sulpot na naman na relihiyon. Ito ang Islam. Kailangan nating linawin na yung Islam nanggaling yan sa Judaism and Christianity, na si Prophet Muhammad na nila yung, kasi 'di ba, yung example, pinuntahan daw siya ni Angel Gabriel at pinagsabihan ng read, may libro na pinabasa. So yung librong yon katulad din ng ating Bible ng Old Testament, yung Christian and Jewish, pero iba yung interpretation niya, kaya naging iba yung religion din niya. Pero kapatid din natin yan sa pananampalataya. In the sense, yung Diyos natin, yun din yung Diyos nila. Siya din ang Diyos ng mga Hudyo. Pero iba-iba nga yung interpretation. Kaya lang, yung nangyari, isang siglo pa lang or 1 century, pagkatatag ng Islam, may mga Muslim, hindi naman lahat, tulad din ngayon, ang dami kong kaibigan na Muslim, hindi naman sila extremist. Maayos natin silang kausap. Nung panahon yon, may ganun din. So may mainstream, tapos may mga extremist din na mababagsik, tulad siguro ngayon. At yung ginawa nila, parang may kongkista, may sinakop nila yung most of the Mediterranean, di ba? Kaya umabot sila ng Espanya, umabot ng France, umabot sila ng Western Europe. Sa ginawa nilang yon, hindi lang naman yung pananakop yung nangyari. Nagkaroon din ng pananakop ng puso at isip na tinatawag. So, yung pagsakop na yon, naiba yung pananampalataya din ng mga tao. Siguro tatalakayin natin yan pagkatapos ng ating break. Okay. So, makinig break time muna nga, napahaba tayo. Ng magandang music po. Magpatugtog po tayo ng isang magandang musika. Onward, Christian soldiers, marching as to war.
Like a mighty army moves the church of God. Brothers, we are treading where the saints have trod. We are not divided, all one body we, one in hope and doctrine, one in charity. Onward, Christian soldiers, marching as to war, with the cross of Jesus going on before. Onward, then, ye people, join our happy throng. Lend with ours your voices in the triumph song. Glory, Lord, and honor unto Christ the King. This through countless ages men and angels sing. Onward, Christian soldiers, marching as to war, with the cross of Jesus going on before. Kayo po'y nakikinig sa Bright FM 91.9. Friends tayo! Achieve, 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 achieve. Push mo yan. Career, 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 career. Push mo yan. Sige, 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 sige. Push mo yan. Araw, 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 araw. Post mo yan. And Curtis here. Pag nagkasakit o nag-low energy ka, hindi mo maaaraw-araw ang pag-achieve ng happy mo. Kaya dapat mag-Enervon every day. Dahil pag araw-araw malayo sa sakit at may energy, ang happy, malapit na palapit. Make happy, 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 happen. Push mo yan. Mag-Enervon every day. Multivitamins is a generic name of Enervon. Mag-Enervon every day so you can make happy happen. Nagbabalik po tayo sa Kwentuhang Katoliko. Bernadette, magaling ka talagang pumili ng awit, no? Onward, Christian Soldiers. Oo nga. Bagay na bagay sa ating talakayan. Oo, pero ngayon kasi, pag Onward Christian Soldiers, although may mga lugar, kunyari sa Eastern Europe at sa Middle East, na kailangan i-defend ang mga Kristiyano with physical defense. Pero sa karamihan naman sa atin, sa buong mundo, ang defense natin ay through reason, ay 'di ba? Yung kailangan alam mo kung ano yung pananampalataya, ano yung ating pananampalataya. Tulad ng ginagawa po ng mga catechists, 'di ba, Sister Son? Actually, Sister Karen, yung nasabi mo, tsaka yung kanta, ipagsasamahin Opo, sige natin. po. Yan yung kasama sa kapag ka kinukumpilan ng isang bata or ang Tama. isang tao, pinagsasama yon sa isang seminar. Ay, tama, Yung tama. kasi 'di ba isa sa pinag-uusapan sa kumpila yung magiging soldier of Christ ka. Opo, At yung opo. sinabi mo na kailangan alam mo nang ipagtanggol ang faith mo pagkatapos mong makumpil kasi Opo. lumalaki na ang isang bata pagkakumpil may isip na siya, no. Opo. So, yan po. Pero nabanggit natin ang kumpil, nakaschedule na makumpil ang mga kasama namin sa trabaho. Yan. Aba! Yung Sige mga nga, water sige nga. boys, congratulate ko sila. Ay, yung mga sa Kukumpilan Arsobispado po sila. yan. Oo, Aba! kukumpilan sila. Actually, kinukuha akong ninang, kaya lang hindi ako nadatnan kahapon ng isang kukumpilan sa kanila. So, ang kinuha nila si Brother Sunny tsaka Aba! Sister Ruth. Yan. It is special. Oo nga, special na kumpil. Ang Archbishop natin ang magkukumpil sa kanila. Yung mga Ay, nagtatrabaho natin sa
mineral water. Yan. Oo nga. Ay, So, nakakatawa. congratulate Congratulations. natin sila. Alam ko may mga nagte-text sa atin sa kanila sa barkadahan. Oo. Naku, nakalimutan ko yung pangalan ng isa. Pero regularly nagte-text sa atin yung mga yan. Nagpapadasal. Tapos nagbabahagi din ng kanilang mga palaisipan. Ayan. Okay, so balik tayo sa Oo nga Islam. po. Sige, So, Bernadette. Umabot tayo ng Islam. Kasi marami tayong pagkakapareho. Di ba, Bernadette? Nahanap mo yan. Sige. So, dinami-dami po ng pagkakapareho natin sa mga Islam. Meron po akong tatalangin na dalawa. Sige. Yung una po, parehas po tayong nagre-require ng mandatory fasting. Ay, oo. Lalo po Oo, yung tama. Muslim, no? Di ba? Yes. Sobrang strict May Ramadan po sila, tama. pagdating sa ganyan. Tapos po, yun naman pong isa, parehas po pala tayong gumagamit ng prayer beads. Oo. Sa atin po, Oo. rosary, sila prayer beads. Ah. Naalala ko po yung pinsan ko, nagtrabaho po siya sa Saudi 2 years ago. Tapos po, may doon po sa ano nila, sa pinagtatrabaho niya, may nakalkal po siyang beads. Tapos po, ang ganda po ng kulay. Pag po sinusuot niya, yung kahit po pawis-pawis na, hindi po nag-fade yung kulay. Ganun pa din yung kulay. Tapos, nung pong nakita ni Kuya Chester, yung bracelet na yun. Tapos sinabi niya nga po, ito yung yung parang rosary ng mga Yes. Muslim. Sabi niya po talaga. ganyan. Actually, hindi lang Muslim, hindi lang Katoliko. May mga prayer beads din ang mga Hudyo. Oo. Pagpunta mo sa, kunwari, sa Ako Northern Israel yun, makikita mo may mga stores. Tapos magkakatabi, nakakatuwa, Sister Son, Bernadette. Magkakatabi yung mga tindahan. Kung si Sister Son may religious store sa baba. Sila, hindi lang Catholic store, magkakatabi may Muslim religious store, may Jewish religious store. Tapos makikita mo may mga prayer beads, may iba-iba. Tayo kasi, di ba, may chaplets tayo, may rosary. Sila, meron din. Tapos nakikita mo rin silang naglalakad sa kalsada. Hawak-hawak yung beads. Tapos may store na parang palengke, yung souk yung tawag nila. Souk is parang siyang palengke. Magkakausap. Alam ko kasi yung isa may cross, edi Kristiyano. Tapos yung katabi niya may skull cap, Hudyo. Tapos yung katabi nila, yung the other cap ng mga Muslim. Tapos nagtatawanan sila. Tuwang-tuwa, yung nagkukwentuhan. Of course, di ko maintindihan kung ano yung pinag-uusapan nila. Pero ganun ka-peaceful. So, for centuries, they have coexisted peacefully. So, ano pa? May dagdag ka pa? Yung pagkakahawig. Parehas daw po sila. Yung tayo daw pong Catholic tsaka Islam, we share a hatred for Jews. Medyo nga. Pero hindi, well, depende yan. Kasi may areas talaga na may konting tension. Pero may areas naman na peacefully. Kasi, yun nga, tulad ng natalakay natin sa history, maraming nangyari. Noong unang panahon siguro, yung Christians, yung mga Catholics, hatred for Jews. Pero ngayong panahon natin, I don't think so. Hindi naman natin, kasi sa Kapampangan, ang pangit nga ng word, kasaman. Di ba? Yes, sa Kapampangan. I don't think ngayong panahon natin Di na. Alita mo mang kasaman ding Hudyo di ba? Tsaka siguro, Sister Son, sa mga nag-aral. Siguro unang panahon. Ay, oo. Kasi may issues talaga nung unang panahon, nagkagera, kung ano-ano. Pero ngayon, hindi na. So, yun. Ang dami nating pagkakatulad. Ilan lang yung nabasa ni Bernadette. Oo, sige. Sige. Nakaka-excite lang kasi sila, naniniwala din sila kay Mary. Ay, oo. Yun, ang Tama. ganda nun. Kasi Yan ang maganda. Kahit po ngayon, di ba, pare-pares na Kristiyano, yung ibang religion, parang hindi sila naniniwala kay Mary. Mariam. Actually, Mariam or Miriam. Oo nga, yung iba hindi, So, sila lang at saka tayo. Actually, si Mary, major yung role niya sa Islam. According to Bishop Amboyata, parang there's one book. Kung tayo, wala nga tayong book of the Bible na solely on Mary Sila meron daw. Talagang, she's a great prophet in their religion. So, marami talaga yung similarities natin. At ino-honor din nila si Mary. Sabi ko nga, yung ibang Kristiyano, ayaw nga nilang kilalanin. Pero, kita mo yung ibang religion talagang ino-honor. So, from there, yun nga, maraming similarities.
Pero bakit kaya nagkaroon ng problema yung Kristyanismo dahil sa Islam? Bakit nga po ba, Sister Son? Oo. Yun nga, yung Islam kasi, nag-develop sila na parang isang warring religion, parang bent on tama. conquest, tsaka yung mga practices na talagang kakaiba sa Christianity. Tama. Oo, kaya ganun sigurong nangyari. So, may mga konting kakaiba talaga sa atin. Ano po Pwede ba? ko nang Major Oo. ba? Oo. Una, yung ang isang Muslim, pwede siyang lawfully have 4 wives. Sa Christianity, sa atin, hindi. Oo, tayo. Isa lang talaga. Although Opo. may mga Katolikong may isa, Ay! dalawa, tatlo. Ibang issue yan. Ibang issue. Iba naman yun. Pero po legal yun. Oo. Pero tama. sila talagang very lawful sa kanila ang 4 na 4 wives. Opo. Na yun po, isang malaking pagkakaiba Mhm. sa Katoliko. Ano pa po? And then, ang talagang pinaka-grabe, no, yung ang Panginoong Jesus natin, kinoconsider din nilang propeta, Prophet, yes. no, kagaya ng mga propeta at apostles, pero hindi nila kinoconsider na Diyos. Yun Ay, ang oo nga. pinakamalaking Ay, talagang malaking issue yan. pagkakaiba. Oo. Although ako natutuwa naman na sila, naniniwala din sila sa judgment, sa resurrection, sa Opo. heaven, sa hell. Yes, Yun, yes. nakakatuwa naman yun, yung wow, naniniwala sila, diba? So sinabi niyo yan, Sister Son, may naalala ko. Yun po siguro yung, kasi dati nadidiscuss, hindi daw naniniwala yung mga Muslim sa incarnation. Hindi ko naman masyadong pansin. Ano nga ba kasing incarnation? Incarnation, ang Diyos ay nagkatawang tao. So kung hindi nila pinaniniwalaan si Kristo ay Diyos, ay hindi nga nila pinaniniwalaan yung incarnation. Hindi sila naniniwala na yung Diyos pumunta sa lupa dahil mahal niya tayo. Major issue nga po yan. So sa mga major issues na yan, lumabas nga siguro po yung problema. Oo, kaya talagang kumbaga parang dinevelop nila yung warring religion na yon. Tsaka Sister Son, tama po ba? Di ba nung panahong yon kasi, nung lumaganap yung Islam sa Mediterranean, mga intellectuals din kasi yung Muslim eh. Hindi katulad ng Western intellectuals na mas kilala natin. Pero yung pinanggalingan nila, yung mga, di ba, yung mga Syrians, yung mga Persians, may mga mas ancient na systems of knowledge pa po yan, di ba? So, minanan nila yan. So, yung kumbaga, well-developed yung astronomy, yung physics, yung kung ano-anong disciplines na napakagandang tingnan. Kaya lang, ang naaalala ko sa napag-aralan namin, magkahiwalay pala ang faith at reason. So, iba yung pananampalataya, iba yung reason, yung paniniwala. So, yung nangyari, tayo kasi hindi ganun eh. Di ba? Pag Katoliko ka, iisa yung faith and reason. So, pero hindi ibig sabihin nun, hindi tayo naniniwala sa siyensya, hindi tayo naniniwala sa iba-ibang disciplines. So, siguro doon nagsimula yung maraming problema. Kasi kung ihiwalay mo nga naman, tapos yung isa, tayo, as Catholics, as Christians, basic yun, foundation yun, di ba? Kaya yung mga nag-aaral, pagdating ni Father Pep, tatanong natin, di ba hindi ka pwedeng mag-aral ng theology kung di ka dumaan ng philosophy? Oo, yun nga ang sinasabi niya, when reason ends, faith will start. Yes. Yeah. Pero when you faith, kasi hindi mo maintindihan. Opo, tama, so, tama. magkakaroon ka ng faith ngayon. Opo, pero hindi ibig sabihin nun, hindi mo ginagamit yung reason. Oo, Kasi oo. basis ng Naman, faith, oo. kailangan na intindihan mo muna kung ano yung pinaniniwalaan mo. So yun part ng church history natin, napakayaman yan eh. So susunod sa history din natin ng kasaysayan ng Santa Iglesia, may nangyari eh. Yung mga thinkers natin, may mga fathers of the church, may mga great apologists, kung ano yung tinutuligsa sa atin, sinagutan nila yon isa-isa. At sa pagsagot nilang yon, lumilinaw kung ano talaga yung pananampalataya natin. At nalampasan natin yung dagok na yon. So, sunod-sunod na yon, luminaw until talagang intact yung ating pananampalataya. Ang ganda ng church history actually. So, pero Bernadette, may mga text messages ba tayo? Yan. Sige, From mga tanong. 2865, mayapagat panapon po. Metong po sigurong masanting ayayong pisan na ning kwentuhang Katoliko, ingi pakilala na ang penibatan ng kaya katamong simbahan. Tama. Palyari po kaya
naidagdag po kin pamagkatekisto, ing istoryada ding pisamban, asakop da, dakal pong salamat. Church history nga. O, tama. Oo, sige. Sige. So, Ayan si Sister Son, narinig niya yung simbahan ninyo, tsaka yung kung saan kayo nakaparokya, kung Pwede, saan ako pwede. nakaparokya, Opo. si Among, kung saan yung mga pinanggalingan Oo nga. ng mga parokya, pwede. Actually, Siguro kasama in yan the sa heritage. In the future po, pwede namin ikwento yan. At hindi lang po yung mga parokya namin, pati yung mga ibang parokya. Yes. Sa Archdiocese. Pero so, ibig sabihin, interesado siya sa church history din. Sige. Tapos, Meron pa? from 4593, Maya papagtuan po. Dakal pong salamat king kaya kong programa na mag-explico kay Penny Batan ng kaya katamong paniniwala ngeni bilang Katoliko. Dakal ko po abalo king kaya kong programa at sana maglambat ya paiti. Uling malagad lamo po ding programa akalupan na ning kwentuhang Katoliko. God bless po. Hoy, salamat. Nakakataba naman ng puso. Oo nga. Sister Son, Oo. narinig po ninyo yan. Parang So, dumami yung syllabus na. Nagiging interesado sila. Sige, mamaya po, sasabihin ko kay Among Pep yung mga history ng mga churches natin dito sa Opo, Pampanga. opo. And we have 94. Ayan. Oo nga. Kaya naku, Yes. kahit isang taon magkukulang. We have 94 na simbahan po dito sa buong Pampanga. Kaya Oo isi-search nga. po namin. Tatanungin namin yung mga paring nakadestino ngayon doon siguro. Oh, Bernadette. Of course, alam po nila yung history dahil nandun sila. Siyempre, pagka-reshuffle ng pare, pagka ano pa lang sa parokyang yun aalamin na niya yung history Tama. ng parokya niya. Actually, may mga nakasulat Pwede po na po. silang, Kasi, i-guess natin silang Opo. isa-isa, 94 parishes. Sus Marios. Actually, Sister Son, meron na po tayong nakasulat na iilan. Oo. Kasi kunwari, di ba yung Holy Rosary, nag-launch na sila ng coffee table book. Yung Betis, alam ko, Oo. nakasulat yung history niyan. Sa Santa Rita, nakasulat Ayun. yun. Siguradong sigurado ako. Pero siguro maganda kung pwede nating invite ang mga parish opo, priests po, tama. no? Sila yung magkukwento. Oo, Kung magkukwento. paano. Oo, Tapos, sige po. ano pa yan kasi ako sigurado ako kasi nabasa ko na yung sa atin, sa Santa Rita. May listahan pa tayo ng parish priests. So, oo. 1722 Ay, oo, yung lahat. sinimulan. Yan, oo. Humiwalay tayo sa Porac, 1726. Oo. So, may listahan yung mga Augustinians. I'm sure may ibang mga parokya na may ganun din. Oo. Kasi alam ko hinukay talaga yun. Oo, lahat may history yan. May mga talagang matagal na po na yung mga matatandang simbahan yan. Oo nga. Ba challenge po yan, maganda yung text nyo. Pero maganda yung text Thank you po. Interesting yung text nila kasi tama-tama yung pinag-uusapan natin, church history. Tapos may interest sila. Yung global history pa lang pinag-uusapan natin, sila umabot na sa mga parokya. Aba? Siguro, Sister Karen, gawa ka ng listahan, 94 parishes. And then, lagyan natin ng date kung Opo. kailan natin pwedeng i-invite ang parish priest. Lagyan natin ng date and then gawa Sister na tayo Son, ng letter. Pwede yun sa mga Invitation. anniversaries nila. Kasi actually yung Catholic Directory, Oo, meron tayo sa yun. baba. Oo, May listahan yun. tayo, yung Catholic Directory, nakasulat yung founding year. O yun. So, itatanong natin siguro sa Chancellor, kay Father Dines, kasi sila yung in charge ng archives. Kailan, kunyari, kahit yung month lang, kunyari, yung kalulot, katatapos Oo. lang eh. Alam nyo ba, yung kalulot may interesting history. Akala nila, 1914. Hindi pala, 1915. So, Pero, yun. 1914 pa lang sinisimulan. So, si Bien pwedeng magkwento, tsaka si Monsignor Rick Serrano, pwedeng ikwento yung history. Oh, bakit ka napatingin? Mas maganda kung yung mismong parish priest doon na Tama. i-guess natin Opo, dito. tama, Sister Son. Oo. From So, yan. 5269. Bakit po lahat ng pare paiba-ibang destino? Wala po bang nag-stay na pare sa isang parokya? Thanks po from San Jose, Tarlac. Oh, maabot tayo ng Tarlac. Wow. Oo nga, no? Sa Tarlac, hindi ko po alam kung anong policy nila doon. Hindi lahat naman may reshuffle. Oo. Hindi lang po dito sa Pampanga nire-reshuffle ang mga pare. Actually, buong
Pilipinas. Baka buong mundo palagay ko. Kasi imagine na ninyo, halimbawa, pari ka for 50 years ka lang sa isang lugar. Hindi po. No, palagay ko. Pero tanungin po natin mamaya si Among Pep, no? Mamaya po 6 p.m. Parang hindi ka po magkakaroon ng chance na mag-grow. Oo. Challenge yun. Actually, may parts kasi, siguro nanonood sila ng movies. Meron part ng Italy, kung saan ka na-assign, dun ka na. Hanggang buhay Yung ka? panoorin mo yung Hindi mapapalitan yung pari sa hindi po, Marcelino parish Panivino na yun? yata. 'Di ba? Pag pinanood mo 'yon. Pero may ano naman, hindi lang iisa kasi yung pare. So Oo, marami nga eh. sila. Paano yung mga bagong pare? Hindi tama, na magkakaparish. Kawawa naman. Kaya, So, iba-iba. Maganda po yung nare-reshuffle sila. Oo. So, After 6 years, na-reshuffle sila. Kanya-kanya Maganda naman po yun. yung kanya-kanyang patakaran depende kung anong diocese or anong bansa. Pero kailangan aralin din natin kasi nasa church history din naman tayo. May dahilan po yan kung bakit ganyan. Ngayon, hindi po namin kayang sagutin. Opo, mamaya po, abangan nyo, makinig po kayo ng 6 p.m. Yan. Babanggitin ko po mamaya kay Father Pep, no? Magkasama po kami mamaya, Yes. babanggitin ko yun. Tama. Okay, so tuloy po tayo. Pagkatapos ng Islamic crisis sa Catholic Church, maraming panahon pa afterwards, meron na naman, may another dagok na naman. Yun yung Protestantism. Halos nararamdaman pa natin ngayon kasi dyan nakita yung Kristyanismo. Kasi Sister Son, kita natin yung binasa po ninyo, di ba? Ibang relihiyon talaga yon. Sa labas na ng Kristyanismo, yung Islam. Pero ngayon, sa loob mismo ng Kristyanismo, nagkaroon ng parang splinter groups. Bakit po kaya nangyari yon? Ano yung major na kadahilanan? Siguro, tingnan po ninyo kung Yung tama before Vatican II. Yes. Yan. Before Vatican II. Actually, mga 1600s pa. May mga ano na yan eh. Kunyari, di ba, yung Church of England. Bakit sila humiwalay? Kasi si King James at that period, ano ba yung nangyari? Bernadette, sige. Gusto niyang Sige. hiwalayin yung asawa Yes. niya. May asawa si King James. Tapos di pinayagan ng Pope that time. Oo, kasi sabi, di ba sa atin, bawal yung divorce. Pero may annulment naman sa atin. Kasi may grounds naman yan. Kung talagang kinasal kayo dahil na shotgun wedding ka o kung anong dahilan, pwede yan, annulment. Ibig sabihin, mulat sa pool, walang bisa yung kasal. Pero yung sa kanya kasi, kasal siya ng maayos. Pero gusto niyang humiwalay. So, diborsyo yon. Hindi pwede. So, ano yung ginawa niya? Yun. Humiwalay po siya. Doon na po yung Yes, naging Anglicans. Tapos from the Anglicans, di ba Sister Swan, may splinter groups pa rin yung mga yan Oo, madami. Siguro kahit ngayon lang po, tingnan natin ngayon ang nangyayari. Ang dami-daming mga Protestant churches na naglipana. Opo. Ayan. Tapos At, nung ano naman, Oo. nung panahon naman ni Luther, Ayan, Martin Luther. Yun naman, totoo naman, may mga abuso naman talaga sa simbahang Katoliko sa panahong yun. Kaya lang, hindi yung na pagkakamali matanggap. ni Luther, hindi siya nagsalita siya. Nag-reform. Magaling si Luther talagang Ay, Katolikong oo. pari yan. Kaya lang, nung ayaw na niya talaga, humiwalay siya. Kumbaga, hindi siya nag-reform from the inside. Lumabas siya. So, nagkaroon ng Lutheranism. Pero kung titingnan natin, di ba, yung doktrina ng Lutherans at saka doktrina ng Catholics at doktrina ng Anglicans, halos pareho. Oo, may mga konti lang na yung inayawan nila. Opo, ano yung ayaw nila? kaya na, Mostly, yan yung primacy of the Pope. Hindi nila kinikilala na sa pamumuno ng isang tao, ang Vicar of Santo Christ. Papa. Yes. So, yun yung inayawan nila. Pero ano naman yung resulta nun? Wala silang magisterium. Yung dinidiscuss natin yung mula last diniscuss week. namin last week. Opo. Opo. Discussion ni na Sister Son at ni Father Pep at pinasadahan din natin nung Lunes yan. Ano ba yung magisterium? Yung authority, teaching authority ng simbahan. Kumbaga tayo may arbiter sasabihin sa atin, ito yung tama, ito yung mali. Kapag, syempre, dadaan naman ng
proseso. Ang gaganda nung mga examples na binigay ni Among Pep doon, no? Tama. So, okay. So, hindi na natin ulitin. Opo. Sige, i-ano na natin po ngayon sa Protestantism ngayon. Sa atin, Ayun. ang dami. Ang Sabi ko dami. nga. Pero may sharing ako Sige, dyan. Sister Son. Oo. Alam mo bang ang mother ko, Methodist? Oh! Pero ito, pinagmamalaki kong sa loob ng pamilya, nung lumalaki kami, hindi kami nag-aaway. Yung tatay po ninyo, Katoliko? Oo, ang tatay ko, Katoliko. Pero pinagdi-discuss namin kung ano yung maganda sa Methodist, kung ano yung maganda sa Catholic. Oo, ang ganda kasi nagrespetuhan kami. Kaya perfect Ayan. catechist kayo, Sister Oo, Son. nagrespetuhan, nirespeto namin yung Methodist at siya naman, nirespeto niya yung Catholic. Na pinagmamalaki ko. Ayan. Ang ganda Kaya naman. hindi ako nahihiyang i-share Oo na nga. although kaming magkakapatid dahil ang tatay ko Catholic, so Catholic kami, 8 kami, pero yung bunso dahil 'di ba usually ang bunso palaging akay-akay ng Oo, nanay. tama. So yung bunso Methodist. Pero yun nga, ang ganda kasi yung hindi nagsisira. Opo, tama. Nagre-respetuhan. Actually, noon pumupunta yung pastor nila sa bahay namin. Nakikiharap ako, nakikipagkwentuhan. Ayan, pastor siya, nakikipagkwentuhan. Actually, yun po yung importante, di ba? Ganda, Yung, kahit hindi kayo nagkakaunawaan, pero may respeto sa isa't Oo, isa. sa isa't isa sa religion. Opo. Oo, kahit hindi pareho. Oo, yung tama. iba kasi nag-aaway. Ay, yun nga, yung Oo. hindi dapat. Pero kami hindi. Kaya, yun ang pinagmamalaki ko. Yun yung kabilin-bilinan sa atin ng ating Santo Papa eh. Huwag kayong makikipag-away. Pero, yung siguro, the call for us is, ayan, kasi malapit na yung oras natin. Oo nga eh. Magsara na tayo. Yung importante kasi, kunyari, tayo, kung kaharap natin ibang relihiyon, hindi tayo dapat nakikipag-away. Unawain din natin sila. Oo. Pero, ang mas higit na tawag para sa atin, dahil Katoliko tayo, alamin natin kung ano yung ating mga pinaniniwalaan. Hindi pwede yung nagsisimba ka lang, Oo. sumasama ka lang. Dapat alam mo kung bakit ginagawa yon. So siguro kahit papano, pwede nating ibahagi yung ilan sa mga yan dito sa Kwentuhang Katoliko. Oh, Ayan, may texter may pa. pahabol? May pahabol from 296366. Good afternoon, DJ Chris. Pag-rate mga cutie kong anak. Hindi yan sa atin. Ay, sorry. Sa sige. DJ. Susunod yan, Nasusunod sige. yan. Okay. O, sige. Po, maghintay lang po kayo Opo. ng konti. Mamaya po, babalik na yung si DJ Opo, Chris. i-greet Opo. din po namin kayo. At habang naghihintay kay DJ Chris, makinig po sa Kwentuhang Katoliko. Okay. Ayan. So, sige, yun nga yung ating mga bilin. Alamin ang ating mga pananampalataya, kung ano yon. Sundan at tunghayan ang Kwentuhang Katoliko. Kung nais naman po natin ng mas malalim na talakayan o kaalaman, magbasa po tayo. Ano po yung pwede nating basahin, Sister Son? Ano yung recommendation natin? Ang mga librong, of course, madami. Pero foremost is number 1, Bible. At number 2 po, sa ating mga Katoliko, yung pong tinatawag nating CFC, Catechism for Filipino Catholics. Opo. At kung pang-international naman, meron tayong CCC, Opo. Catechism of the Catholic Church. Opo, yan yung pangkalahatan. Actually, Oo. kung medyo masanay po kayo sa Tagalog, meron din naman kasi yung katesismo ng Para sa Pilipinong Pilipinong Katoliko, KPK. Opo. Ang maganda po kasi doon ay yung na pumapasok na yung kultura ng Pilipino. Yes. Nakaakma na po sa Oo, atin. sa kultura natin. Hindi po iniiba, hindi pinapalitan yung mga pinaniniwalaan Oo, yun natin, pa rin. pero nakaakma. Inculturated po Oo. yung tawag doon. Oo. Tapos sa mga kabataan naman na nag-check ng internet, actually may yukat sa internet eh. Bago ako bigyan ng kopya ni Sister Son, yun yung Oo ginagamit nga. ko. May available po dito sa Ayan, school namin. ayan. Kung gusto po ninyong bumili, ayan. Meron po, yung Mamasyal po Youth kayo. Catechism. Oo. Pareho din po yung laman nun, pero yung lengguwahe kasi mas simplified. Maiintindihan ng kahit high school. Bernadette, kaya ba? Opo, Kaya high ba? school. Kaya. Oo. Ayun. Ayan. Okay. Oh. Sige, tapusin na po Sige, natin sa naku, isang bilis ng dasal oras. Sige. ang ating programa. O blessed Archangel Gabriel, we beseech you, intercede for us at the throne of mercy in our present necessities.
that as you announced to Mary the mystery of the Incarnation, so through your prayers and patronage in heaven, we may obtain the benefits we seek and sing the praise of God forever in the land of the living. Amen. Amen. Okay. Alam na? Magpaalam na po tayo, Bernadette. Okay. Salamat po sa pakikinig. Magsama-sama po tayo mamaya sa Barkadahan kay Kristo, 6 to 7 p.m. po. Sister Sol? Okay, maraming salamat po. See you later po, yung mga nasa internet. At sa mga nag-text po, thank you very much. Sana po kahit paano may natuto tayo sa tungkol sa ating pananampalataya, which is the Catholic. Po. I'm proud to be a Catholic. Ay, opo. Thank you po. Good day. Salamat po sa ating mga tagapakinig. Ito po si Karen. Samahan niyo po uli kami bukas. Kasama natin yung ibang katikista. Malamang si Sister Tess. Kasama natin. Salamat po. Bawat isa'y iaalay sa Diyos at bayan kong mahal sa sangga.